trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Kung sino pa itong tunay na lumalaban para sa katotohanan ay siya pang pinatatahimik at tinanggalan ng pwesto. Sobra-sobra na ang pagkadismaya ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Pilipinong tunay na nagtiwala sa kakayahan ni Senator Dante Marcoleta matapos itong matanggal bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na wala man lang sapat na rason at kahit pa wala naman itong ginawang mali sa kanyang pangangasiwa sa naturang komite. Patungkol sa imbestigasyon sa maanumalyang flood control project na kung saan unti-unti na nga sanang mabubunyag sa publiko ang buong katotohanan. Kaya naman panawagan ng marami sa ating mga kababayan na sana'y ibalik na sa lalong madaling panahon ang magaling na senador na si Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Dahil sa mabilis na kaganapan sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga sa mga korupsyon sa flood control projects at matapos ngang ikanta lahat ng mag-asawang diskaya ang ilang opisyal na gobyerno, partikular na ang dalawang kongresista na sina House Speaker Martin Romualdez at Saldico dahil sila umano ang nagsasabuatan sa korupsyon sa flood control budget. Ngunit sa kabila ng lahat ng ginawa ni Marcoleta sa imbestigasyon sa flood control ay agad pa rin itong tinanggal at pinalitan sa pwesto at wala pang 24 oras matapos ang naging bistuhan sa Senado matapos na madawit ang pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez at Saldico na kasabwat umano sa maanumalyang flood control project. Kaya naman ang tanong ngayon ng maraming Pilipino, ano kaya ang susunod na mangyayari sa imbestigasyon sa flood control project at bakit tila biglaan ang pagpapalit ng mga liderato sa Senado gayong maganda naman ang takbo ng imbestigasyon lalo na sa pangunguna ni Senator Dante Marcoleta. Ayon pa nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Marcoleta lang among the senators truly deserve and best qualified to lead the Blue Ribbon Committee. Kailangan ng taong bayan si Senador Rodante Marcoleta. Siya ang totoong may malasakit sa taong bayan. Ang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan galit kay Senador Marcoleta. Ayaw nilang malaman ang bilyong-bilyong ninakaw ni Romualdez at Saldico, kawawang Pilipinas. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Nabulgar ang korupsyon at yan po ay nanggagaling mismo sa pinuno di umano ng Kamara na si Romualdez at si Saldico. Bakit ba si Saldico? Kasi siya yung chairman ng appropriation. Alam natin ang appropriation, sila yung in charge doon sa budgeting. So binuking ho nitong diskaya etong dalawang to at kasama yung mga congressman. Pero ang nangyari, pinalitan si Senate President Chis Escudero. At ito pa matindi, ladies and gentlemen. Ngayon lang din, lumabas din. Pinalitan din ang ayan. Pinalitan din si Marcoleta as Chair of Senate Blue Ribbon Committee head. Naku po. Alam nyo mga kababayan, ito isa sa mga frustrating na nangyari ngayong araw na ito. Kasi ako masungit si Marcoleta. Okay? Pero tamang-tama siya doon as a chair ng o chairman ng o chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Una, abogado. Pangalawa, grabe talaga mag-imbestiga. At ako, nakikita ko, napaka-independent. As a matter of fact, nagulat nga yung lahat ng nung biglang bumanat siya kay Estrada, di ba? Kay Jinggoy, sabi ba naman niya, ligtas ka na. Alam mo, ganun siya ganun siya, masasabi nating totoong tao. Di ba? Basta, ito talaga sa tingin ko banateros talaga dating nito Talagang totoong tao siya Bitaw talaga kung bitaw. Tapos biglang papalitan. Pagkatapos ng isang matinding accomplishment. Accomplishment yun, ladies and gentlemen. Mamaya makikita ninyo, papakita natin sa news, di ba? Si Romualdez, pinangalanan.
Si Zaldico, naimbitahan niya pa si pangalan nito, si Tiangco, at doon pinakita talaga yung inilagay na pera ni Zaldico sa mga distrito. Yeah? According to Tiangco. So, kung accomplishment, kauupo pa lang ng mamang to, si Marcoleta. And yet, ang dami ng accomplishment. Pero ladies and gentlemen, grabe Grabe. Isang ganun, Alam mo, hindi mo talaga matatanggal sa isip ng mga Pilipino na kaya tinanggal ito dahil may nakantil. Merong nakantil. Alam mo, dito mo makukunik makukunik mo talaga dito Malacanang ang kumukumpas sa Speaker of the House, kung sino yung magiging Speaker of the House. Malacanang din ang kumukumpas kung ang sino ang magiging Senate President. Alam yan ng lahat ng senator, lahat ng congressman, alam yan. Ang dinadali nung Blue Ribbon Committee ay si Romualdez at si Zaldico. Pero bakit pinalitan ni BBM etong si Marcoleta? Ang tanong tuloy ng taong bayan. Meron kayang kinaugnayan ang presidente ng Pilipinas sa korupsyon di umano allegedly accused by the Diskaya kila Speaker at kay Zaldico? Yan ang tanong ngayon. Kayong sumagot mga kababayan, kasi kung wala at kung gusto ninyong malaman talaga ang katotohanan, gusto ninyong malaman ang katotohanan tama mali, o hindi sana tuloy-tuloy si Marcoleta. Ay, sandali, Banat Bay, putang ina mo Banat Bay, mali naman yung opinion mo Wait a minute, chotomate ha. Sasabihin nila, kasi na-involve si Escudero doon sa campaign na merong nag-donate na contractor. Okay, given, sabihin na natin. Let's assume it is true, although it is not. Yung naikwento ko na sa inyo kung anong tamang usapin tungkol dito. Pero assuming tama yung isiniisip ninyo. Halimbawa lang. Pero bakit tatanggalin mo si Marcoleta na wala namang kinalaman doon sa tinatawag ninyong quote-unquote iskandalo ng Senate President? So if you are the president of this country and you are seeing, eto lumalabas na yung mga katotohanan, eto na yung mga dapat nating marinig. Nakikita mo na, tumatakbo na maganda. Di ba? Kung ako yung presidente, sasabihin ko, sasabihin ko kay Soto, sige, Soto, since nababahiran ang leadership ng Senate, you replace Escudero. But hayaan mo si Marcoleta tumuloy-tuloy para ma-discover pa natin talaga kung sino ang totoong mastermind nitong iskandalo ng flood control o ghost projects na ito. Tama, mali? Kung interesado ka talaga malaman kung sino yung mastermind. Pero kung takot ka na malaman kung sino talaga ang mastermind, kung ako yung presidente at takot akong malaman kung sino yung mastermind, ay unang-unang tatanggalin ko si Marcoleta. Bakit? Kita nyo nangyayari. Nabubuking yung pinsang ko. Tama, mali? Allegedly lang assuming na totoo. Papakita ko sa inyo Kasi yan po ang ginagamit ngayon ng kampo ng mga Marcos. Kesyo, kaya daw pinalitan ay dahil sa eto daw si Escudero ay nasasangkot sa mga issue. Ako, ladies and gentlemen, sa tingin ko, ginamit lang yan. That's the truth. Hindi, wala akong biro. Sa tingin ko talaga, ginamit lang yung issue na yan para talaga po ay matanggal si Escudero. At
mapalitan si Marcoleta. Panoorin nyo itong video na ito. May Sa papakita po gitna ako sa ng inyo. mga batikos laban Wait lang, sa mga ha? mambabata Wait lang. ni Yan. Senador Tito Soto. Nakatutok live si Ian. Ian. Vicky, para umano ma-preserve ang Senado bilang institusyon sa gitna nga ng gumugulong na investigasyon doon sa mga flood control projects, nagpasya ang mayorya ng Senado na ibalik bilang Senate President si Senador Tito Soto. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Walang kumontra sa mosyong ito ni Senador Mig Zubiri. Kabubukas pa lang ng sesyon ng Senado kanina. Ang pagbakante sa pwesto ng Senate President nauwi sa nominasyon kay Senador Tito Soto para palitan si Senate President Cheese Escudero. Walang lumaban kay Soto na umaga pa lang ay matunog ng may sapat na bilang para maging leader ng Senado. Bago ang sesyon, kinumpirma ni Soto na may 15 na siyang pirma ng mga sumusuportang senador at nakausap na niya si Senate President Cheese Escudero. Ayon sa isang source, kabilang sa kanila sina Senador Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Mark at Camille Villar, Pia Cayetano. Ayan, isa-isa natin ha. Lacson, expected, kakatandem. Ontiveros, Aquino, Legarda, Pangilinan. Ayan, expected mo. Cayetano, Pia, kasi remember, nasa unit team din yan, di ba? Ay, nasa unit. Ano ba tawag nila doon? Yung, basta yung alyansa ni Marcos sa Senate, di ba? Tulfo, si Erwin at si Rafi, nandun yan. Si Zubiri. Oh, matik na yan kasi yan yung sinipa noon, di ba? Gatchalian, Lapid, Ejercito. Ayun si Ejercito ang medyo huli. Huli pumasok yan. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan din yan. Sorry Senator JB, what happened to you? Hindi, what really happened to you? I really do not understand. Bakit? Ewan ko. Hindi, ito kakilala natin to. Nagko-comment pa nga ito minsan sa ating page. Pero Senator JB, you have to explain to the people why. Ang ganda na ng takbo ng Senate eh. Kaya nga sige, sabihin na natin, let's assume na yung dahilan ninyo ay dahil sa inaano nyo itong si Cheese Escudero, di ba? Yan ang ina-assume natin eh. Yung kanilang paratang kay Cheese Escudero. Erwin at Rafi Tulfo, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Lito Lapid at JV Ejercito. I went to see him and told him, and then ang una niya tinanong, so how do you want to do this? Sabi ko, it's up to you. Sabi ko, how would you prefer to do it? Sabi niya, let's do it by acclamation and declare the position of Senate President vacant. Sir, bakit Nag-resign siya nung position. Parang ganon, yeah. Sir, bakit magkakaroon ng change ng leadership? Anong main issue? Maraming mga hinaharap yung leadership natin. Di ba? Maraming hinaharap. Buti na rin siguro yung we try to calm things down in the Senate. Kasama ba ang flood control issue kaya bababa siya? Hindi naman siguro. Ito yung talagang a few weeks back, pinag-uusapan na rin ng kasama natin. Nasa Senado rin ang ilang anak ni Soto para samahan siya ng manumpa bilang Senate President. We're praying for the betterment. Ang bilis nila, no? Sa kanyang talumpati matapos mailuklok na Senate President, nagpasalamat si Soto sa mga kasama. Tiniyak niyang magiging cooperative ang Senado pero independyente sa gitna ng mga hinaharap nilang hamon. Our people are enraged of corruption. Corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood. Kaya nga Senator Soto ang binanggit na nga malinaw na binanggit na ng Diskaya, ito yung kausap namin, ito yung mga congressman. At lahat sila nagsasabing merong porsyento si Romualdez at si Zaldico. Huwag niyong iikutin yung pagdinig at babalik na naman kayo sa kontraktor. Yun ang mahirap alam mo, this is frustrating Baka mamaya, ako ayoko naman nusgahan kaagad, pero ang sakit kasi panuorin na ayan na nilalabas na nila yung katotohanan. Mamaya may papakita pa ako sa inyo. Katotohanan nilalabas na nila. Tapos biglang sasabihin, palitan yung Senate President, palitan din yung si Marcoleta. Sa akin kasi sana kung hindi nyo pinalitan si Marcoleta, pwede pa sana nating intindihin Pero bakit pati si Marcoleta pinalitan nyo? May problema talaga. If you really want na mabulgar ang korupsyon sa atin, bakit ganito ginagawa ninyo sa bayan? Control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classrooms for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid our farmers, all are engulfed in corruption.
hindering the progress of the nation as a whole. Nagpasalamat naman si Escudero sa lahat ng mga kasamahang senador na nakatuwang niya mula 19th Congress, lalo sa pagpasa ng mahalagang batas ng Senado na pinapakinabangan ng mga Pilipino. Kaugnay sa pagdinig ng anomalyang flood control projects, marami na anyang naabot ang pag-iimbestiga ng kasalukuyang Senate Blue Ribbon Committee. Maski na papano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Sangco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamara. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Ayun. Speaker. The name that cannot be mentioned. Ha? The name that cannot be mentioned. Alam niyo na kung sino. Gago! Huwag niyong babanggitin, ha? Yari kayo. Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Ayan, Martin Romualdez. Ako, naniniwala ako dyan, eh. The name that you cannot mention. Gusto niyo na malaman? I will not go into details ng aking demanda. Pero, ganito. Gusto niyo talaga malaman? Kung maalala ninyo, nagsalita ng privilege speech si Villanueva noon about doon sa laptop, ganyan-ganyan. Eh nabanggit doon si Zaldico. So kinomentan ko, nireactionan ko, and because of that, nadali tayo. Diba? Didimanda tayo. Okay, karapatan naman niya magdemanda. Wala, ganun talaga. I mean, ganyan na kinakaharap natin. Tapos, may mga tao, nakakilala ko, na kakilala daw nila si Zaldico, ganyan-ganyan, usap-usap, sabi. Tapos may mga gustong mag-ayos. Parang sinasabi nila, ayusin nyo na lang yan, ganto-ganto, bla 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 bla. Sabi ko, I mean, una-una, I just reacted and did not accuse. Okay? Hindi ko naman accuse, nag-react lang ako kay Villanueva. Hindi ko nga maintindihan bakit ako ang dinimanda, hindi si Villanueva. O sige, okay lang. Pero meron din akong nagsabi sa akin na, sabi lang sa akin, hindi ako sure kung totoo. Kinuwento, pasensya ka, nagutos daw ng boss. Yun ang sabi. O sabi ko, ganun ba? Etong mga to, may kakayanan na ayusin ang mga dapat ayusin. May kakayanan to yung mga to. Pero hindi na nagawa yung kanilang kakayanan ay dahil daw ito'y utos ng boss. Yun ang sabi nila. Kaya nga nung merong pinakita sa akin nakita ko yung post ni Joey, yung tungkol dun kay Luka-Luka. Tapos, inatras daw yung kaso. Daw according kay Joey, parang inatras yung kaso. Sabi ko, ang lakas ako nga, ang namagitan ay napakataas ang posisyon. Walang biro. Napakataas ng posisyon nitong tao na ito na sana'y mamamagitan. Wala siyang nagawa Kung pwede ko lang siya nang banggitin yung pangalan niya. Sa sobrang taas niya, sobrang taas na, wala nang tataas pa. Para mag-ayos supposedly. Supposedly hindi na ayos Bakit? Utos nga daw Sabi ko, ganun pala katindi. Sabi ko, ganun pala katindi yung sabi ko, lupit nun Tapos nung nakita ko yung kay Luka-Luka na pinost ni Joey, na ayos. Wow! Gago! Hindi ko minamalit yung yung parang sa akin, sinasabi nga dito, the name that you cannot mention. You cannot mention their names. Dahil kilala po talaga yung mga yan na pag hindi ikaw nag-ingat, yari ka. Abutin mo talaga korte. Kaya pansinin nyo dito yung tono ni Escudero dito. Ito na yun This is a giveaway. This is a giveaway of what really happened. Bakit siya napalitan? Because the name that's supposed not to be mentioned were mentioned. Yun na yun Ito na yung mismong dahilan kung bakit ako napalitan. The name that you cannot mention were mentioned by Marcoleta. I mean by the committee of Marcoleta. So therefore, you know why I'm being replaced.
Yun na nung kasimple yun, ladies and gentlemen. Kaya lang, ang binanggit ay si Romualdez at si Zaldico, pero ang may kapangyarihan magtanggal ng Senate President ay ang Presidente. Ang tanong tuloy ng taong bayan, meron din kayang umaabot sa Presidente? Gago! Hindi, yung, kasi isipin mo ha, ang binanggit doon sa committee ni Marcoleta o sa Blue Ribbon, si Speaker Romualdez at saka si Zaldico. Bakit ang nag-react Malacanang? Again ha, with a premise na wag na tayo maglokohan. Hindi mapapalitan ng Senate President kung hindi ikukumpas ng Malacanang. Tandaan niya. Pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. Wala pang opisyal na listahan ng makakasama ni Soto sa mayorya, pero tiyak ng Senate Pro Tempore si Senador Ping Lacson kapalit ni Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Mig Zubiri naman ang bagong majority leader, kahalili ni Senador Joel Villanueva. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, ang mga issue kaugnay ng flood control projects ang ilan sa naging dahilan ng palitan ng liderato. It has affected the institutions already. Ako naman, I think Iyan ang dahilan ni JB, affected na daw yung institution. I agree. Sige. Sabi ko nga, hindi pala I agree. I agree. Let's assume it is true, Senator JB. Pwede kasi yan ang dahilan ni JB. Okay? Yan ang dahilan niya. Pwede yon. Pero bakit kailangan palitan si Marcoleta na ang direksyon ng Blue Ribbon ay maganda na? Ito na, nalalaman na natin ang katotohanan. Bakit kailangan siyang palitan?